Manahimik tayong lahat at ating simulan ang ating leksyon ng isang panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Maraming salamat para sa ating pagkikiisa sa ating isang mataimtim na pagdarasal. Nais ko pong batiin ang lahat ng isang napakagandang umaga o araw sa ating lahat bago tayo magsimula sa ating leksyon. Ngayon naman ay ating babasahin ang ilan sa mga layunin sa ating aralin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aral ay inaasahang una, natutukoy kung ang panghalip na panao ay palagyo at paari. Pangalawa, na ipapakita ang kahalagahan ng mga panghalip na panaong palagyo at paari ayon sa gamit. At ang pangatlo, na kabubuo ng pangungusap gamit ang mga panghalip na panaong palagyo at paari. Kaya yan lamang ang ilan sa mga layunin na nais nating makamit sa pagtatapos ng ating aralin. Ngayon naman ay ating babasahin ang mga pamantayan sa loob ng ating silid-aralan upang mas kaiga-igaya ang ating leksyon. Una, dapat maupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti sa guro at sa kaklase na nagsasalita. Pangatlo, maging alerto lagi sa klase. Pang-apat, lumahok sa mga gawain at talakayan sa ating klase. Panglima, iwasan ang sabayang pagsagot. Pang-anim, itaas ang kamay kung gustong sumagot. Pang-pito, hintayin ang sariling pagkakataon. At ang pang-walo, iwasang pagtawanan ang sino mang nagkamali sa pagsagot dahil lahat tayo ay nagkakamali. Kaya iwasan nating hamakin ang ating mga kaklase na nagkakamali sa kanilang mga sagot. Laging tandaan, yan po ang mga pamantayan sa loob ng ating silid-aralan. Sa puntong ito, meron naman tayong munting gawain. Piliin lamang ang angkop na salita na naaayon sa larawan upang mabuo ang pangungusap. Ilan sa mga salitang dapat ating gamitin ay ang ako, akin, tayo, amin, at ikaw. Narito ang una. Ang puwang o patlang ay mabait na bata. Okay, so pumili tayo sa loob ng kahon kung ano ba ang dapat nating gamiting salita para mabuo ang pangusap. Tignan natin kung anong tamang sagot. Nakapili na ba kayo? Ang tamang sagot ay ako. Ako ay mabait na bata. Marami bang nakakuha mga bata? Kung ganoon, magaling. Okay, narito naman ang ating pangalawa. Ang patlang ay mga Pilipino. So, pumili tayo sa loob ng kahon. Ano kayang tamang sagot? Handa na ba kayong sagutan? Ang tamang sagot ay tayo. Tayo ay mga Pilipino. Oh, marami bang nakakuha ng tama? Okay, check yun. Marami ang nakakakuha ng tama dito. Okay, sa pangatlo, patlang ay aking kaibigan.
So, pumili tayo ng ating sagot sa loob ng kahon. Yung salitang ako, akin, tayo, amin, at ikaw. At tingnan nyo, ano kayang tamang sagot? Handa na ba kayong malaman? Okay. Ang tamang sagot ay ikaw. Ikaw ay aking kaibigan. O may mga kaibigan ba kayo? Okay, tama. Okay, ngayon naman ang ating pang-apat. Patlang ang lapis na ito. So, ano kaya ang ating tamang sagot sa loob ng kahon? Ating alamin. Okay, so ang tamang sagot ay akin. Akin ang lapis na ito. Okay, nagpapakita na sa kanya yung lapis. At ang panglima, sapat lang ang bahay na ito. Sa tingin nyo, saan kaya dyan ang tamang sagot? Okay, ating alamin. Ang tamang sagot ay amin. Sa amin ang bahay na ito. Okay, kung nakakuha ka ng 5, palakpakan naman natin ang ating sarili ng 5 bagsak. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Yay! Ngayon naman ay ating balikan ang ating mga aralin noong nakaraang linggo. Okay, gusto kong sagutin nyo ang aking mga katanungan para malaman kung naalala nyo pa ba ang ating mga leksyon ng nakaraan. Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? Ano kaya? Tama, ang pangungusap ay binubuo ng simuno at panaguri. Halimbawa, ang guro ay isang bayani. Ano ang simuno sa pangungusap? Ang simuno ay ang guro. Tama. Ano naman ang panaguri sa pangungusap? Ating alamin. Okay. Ang panaguri sa pangungusap ay isang bayani. Nakakuha ba ang lahat? Okay. Sigurado akong naalala nyo pa yung ating leksyon ng nakaraan. Ano kaya ang kahulugan ng simuno? Tama. Ang simuno ay ang pinag-uusapan sa loob ng pangungusap. Kumbaga siya yung paksa. Tinatawag nating simuno o paksa. Ano naman kaya ang kahulugan ng panaguri? Tama, ang panaguri ay ang tumutukoy o naglalarawan sa simuno o sa paksa. Okay, maraming salamat dahil naalala nyo pa ang ating leksyon nung nakaraang linggo. Okay, sa puntong ito, lahat tayo magsitayo para sa isang awitin. Ang pamagat ay ako, ikaw, tayo isang komunidad. Handa na ba kayo? Okay, tara, sabayan nyo ako. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ika'y isang komunidad. Ika'y isang komunidad. Ika'y isang komunidad. Ika'y isang komunidad. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak.
Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Okay, I hope nagustuhan nyo ang ating awitin. So medyo mahaba lang siya pero napakasaya, lalo na pagsabayan natin ng pag-indak at pag-imbayog ng ating mga katawan. Ngayon naman ay ating subukin sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sana makilahok ang lahat. Una, ano ang panghalip na panao? Pangalawa, ano ang dalawang uri ng panghalip na panao? Tama, ang panghalip panao ay pamalit o panghalili sa pangalan ng tao at mayroon itong dalawang uri, ang palagyo at paari. Sa Ingles naman, ang panghalip panao ay tinatawag nating pronoun. O, yun yung ipinapalit natin sa pangalan ng tao. Sana matandaan natin iyon, mga bata. Saan ko yun sa inyo, ha? Ngayon naman, ano ang panghalip na panaong palagyo? Kay tama na naman. Ang panghalip na panaong palagyo ay mga panghalip na ginagamit na simuno o panaguri. Ano naman kaya ang tinatawag natin na panghalip na panaong paari? Meron bang gustong sumagot? Okay. Tama, ang panghalip panaong paari ay mga panghalip na ginagamit upang ipakilala ang pagmamay-ari ng isang bagay sa ating kapaligiran. Okay, dalawang bagsak nga. Okay, 1 and 2. Salamat sa tamang sagot. May tatlong panauhan ang panghalip na panao. Nagsasabi ito kung sino ang taong kinakatawan ng mga ito. Tinatawag din itong una, ikalawa, at ikatlong panauhan. Sa puntong ito, ipapakita ko sa inyo ang talahanayan ng mga panauhan ng panghalip na panaong palagyo. Kaya ating tignan. Kung nakikita nyo, andyan yung panauhan. May unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan. Sa unang panauhan, sa isahan, andyan yung salitang o panghalip na ako. Sa dalawahan naman, andyan yung panghalip na kata or kita. Pag maramihan, na unang panauhan, ang panghalip na tayo. Sa ikalawang panauhan naman, sa isahan, andyan yung mga panghalip na ikaw at ka. Sa dalawahan naman ay wala. At sa maramihan, andyan yung panghalip na kayo. Sa ikatlong panauhan, sa isahan, andyan yung panghalip na siya. Sa dalawahan naman ay wala. At sa maramihan, andyan yung panghalip na sila. Okay, ating pakatandaan yan mga bata, ha? Sana hindi mawala yan sa ating isipan. Okay, bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para tandaan ang mga panghalip na nakasulat sa talahan na yan. Okay, sa punto naman ito ay ating basahin ang mga sumusunod. Ako ay isang Pilipino. Ang ako ang gagamiting salita kapag ang taong tinutukoy ang iyong o ang iyong sarili.
Pangalawa, ikaw. Ikaw din ay isang mamamayang Pilipino. Ang salitang ikaw ay ginagamit naman sa pagtukoy sa iyong kausap. Tandaan, ang salitang ikaw. Pangatlo, sila ang mga bagong guro ng paaralang ito. Kaya andyan yung salitang sila. Ginagamit ang salitang sila kapag ang tinutukoy ay ang mga taong pinag-uusapan. Okay, tandaan natin na kung kailan natin dapat gamitin ang salitang sila. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang talahanayan ng mga panauhan ng panghalip na panaong paari. Okay, pagmasdan natin mabuti ang ating talahanayan. Andyan yung panauhan. Unang panauhan, kung sa isahan, ang mga panghalip na akin at ko. Sa dalawahan naman ay wala. At sa maramihan, andyan yung mga panghalip na atin, natin, amin, at namin. Dumako naman tayo sa ikalawang panauhan. Sa isahan, andyan yung mga panghalip na iyo at mo. Sa dalawahan naman, kanita at kita. Sa maramihan naman, andyan yung inyo at ninyo. At sa ikatlong panauhan, para sa isahan, andyan yung mga panghalip na kanya at niya. Sa dalawahan naman ay wala. Pero sa maramihan, andyan yung mga panghalip na kanila at nila. So tandaan natin mabuti ang mga panghalip na yan o panghalip na panaong paari na nakikita natin sa ating talahanayan. Okay, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para tandaan ang mga salitang iyan. Okay, basahin naman natin. Akin ang bag na ito. Ginagamit ang salitang akin kapag ang bagay na iyong tinutukoy ay sa iyo. Tandaan, salitang akin. Pangalawa, ang damit mo ay nalabhan na. So, ginagamit ang salitang mo kapag ang bagay na tinutukoy ay sa iyong kausap o pagmamayari ng iyong kausap. Sa pangatlo naman, kanya itong panyo. So, ginagamit naman ang salitang kanya kapag ang bagay na tinutukoy ay sa ibang tao. Kay salitang kanya. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Pero bago yon, meron tayong mga dapat munang tandaan. Mga pamantayan sa pangkatang gawain. Magsalita ng mahinahon. Basahin ng mabuti ang panuto. Makilahok sa gawain ng grupo. Pumili ng leader, sekretarya at tagaulat. Tapusin ang gawain sa tinakdang oras. Mag-enjoy! So sa ating pangkatang gawain, ugaliin natin o tandaan yung mga pamantayan na ating binigay kanina para mas maging masaya at enjoy ang ating ginagawa. Okay, handa na ba kayo? Okay, kung handa na, narito ang ating mga dapat gawin para sa ating pangkatang gawain. Para sa ating pangkatang gawain, hatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay gagawa ng mga tatlong pangusap gamit ang mga panghalip na panaong palagyo. Okay, handa na ba ang unang grupo? Ngayon naman, para sa pangalawang grupo, ang pangalawang pangkat naman ay gagawa ng tatlong pangusap gamit ang mga panghalip na panaong paari. Kaya sa pangkatang gawain na ito ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Kaya gawin ang pangkatang gawain sa loob ng 5 minuto. Handa na ba ang lahat? Kaya para sa ating rubrics, para sa pangkatang gawain, narito ang batayan. Una, kasiyasiya ba ang ginagawang pag-uulat? Pangalawa, mahusay bang nakasunod sa ipinagawa ng guro ang pangkat? Pangatlo, napukaw ba ng tagapag-ulat
ang atensyon o damdamin ng ating mga kaklase? Pang-apat, lahat ba ng kanilang naging sagot ay tama? At ang panglima, nakikiisa ba ang lahat ng kasapi sa pagbuo ng gawain? Okay, good luck sa lahat ng mga kagrupo. Okay, bigyan ko kayo ng 5 minuto para simulan na inyo ang inyong pangkatang gawain. Okay, good luck!
Okay, maraming salamat sa dalawang tagapag-ulat ng dalawang grupo. Okay, narito na ang rubrics para sa ating pangkatang gawain. Okay, maraming salamat at nakakuha ang lahat ng tama. Sa ating paglalahat, ano kaya ang panghalip na panao? Ayon sa ating leksyon kanina, sino ang gustong sumagot? Tama, ang panghalip panao ay pamalit o panghalili sa pangalan ng tao at mayroon itong dalawang uri, ang palagyo at paari. Okay, ano naman ang dalawang uri ng panghalip na panao? Okay, tama. Ang panghalip na panaong palagyo ay ang panghalili o panghalip na ginagamit na simuno o panaguri. At ang panghalip na panaong paari ay mga panghalip na ginagamit upang ipakilala ang pagmamay-ari sa isang bagay na nasa ating kapaligiran. Okay, ngayon naman, bakit natin kailangan pag-aralan ang mga panghalip na panao at ang iba't ibang uri nito? Okay, tama. So, kailangan nating pag-aralan ang panghalip ng panao at ang iba't ibang uri nito para alam natin kung kailan dapat nating gamitin ang mga salita o mga tamang salita sa bawat pangungusap o pakikipag-usap o dialogo sa ibang tao. Maraming salamat. Ngayon naman ay kumuha ng kalahating papel upang sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Okay, salungguhitan ang panghalip na dapat gamitin upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Okay, pwede nyo na pong simulan ang pagsagot. Good luck! Okay, para naman sa ating takdang aralin, magsulat ng tig-5 pangungusap gamit ang panghalip na panaong palagyo at paari. Okay, kung tapos na, maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam. Ako po si Teacher Romel para sa inyong asignaturang Filipino. Maraming salamat!